Narito na ang PTV Balita ngayon. Pumalo na sa mahigit 283 million pesos na halaga ng tulong ang naihatid ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang isinasagawang relief operations para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Umabot na rin sa halos 400,000 kahon ng family food packs ang nai-release para sa mga nasalanta. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, mga nasugatan at mga naospital dahil sa sakuna. Inaasahan din ang kagawaran na madaragdagan pa ang tulong na maibibigay sa mga kababayan nating nangangailangan. Hinihikayat ng Health Department ang publiko na makiisa sa mga bukas na serbisyong pangkalusugan para sa lahat anuman ang kasarian o sexual orientation bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Ayon sa kagawaran, kabilang sa mga libreng serbisyong accessible sa mga komunidad ng mental health at psychosocial support, assistance para sa mga biktima ng gender-based violence at libreng HIV at sexually transmitted infection o STI services. Pinapayuhan din ng mga nangangailangan ng agarang tulong na tumawag lang sa National Center for Mental Health Hotline or 1553 habang maaari namang i-report sa National Emergency Hotline 911 ang mga insidente ng pang-aabuso at karahasan. Hinihimok din ng DOH ang publiko na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center sa kanilang mga lugar para makatanggap ng libre at inklusibong serbisyong pangkalusugan. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Trisha Aragon ng PTV Cotabato. Assalamualaikum, mapiyay kapipita Ragkanu. Magandang araw. Narito na ang PTV Balitang Cotabato. Aabot sa 1,528 mag-aaral ang nakatanggap ng Educational Cash Assistance sa mga pamilyang bakwit sa Marawi City mula sa programa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR. Sa ilalim ng Provision of Educational Cash Assistance o PECA, tumanggap ng 10,000 pesos ang mga kolehiyo at universidad na estudyante habang 5,000 pesos naman ang natanggap ng mga benepisyaryong nasa high school. Layunin ng programa na matulungan ang mga mag-aaral na apektado ng paglika sa Marawi City na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at matugunan ang mga pangangailangang pang-edukasyon. Samantala sa iba pang balita, ipinagmamalaki ng BARM ang mayaman nitong kultura at pamana sa ginanap ng Manila International Fashion Week Season 7 sa Okada, Manila. Itinampok sa fashion show ang tradisyonal na habi ng Bangsamoro kabilang ang inol, langkit, tenun, pissyabit at tepu na pinagsama sa makabagong disenyo ng moda. Ayon sa MTIT, layunin ng showcase na ipakilala sa mas malawak na mundo ng talento, kultura at pagkakakilanlan ng mga Bangsamoro habang sinusuportahan ang mga lokal na manghahabi at artisan sa rehiyon. At yan ang balita ngayon dito sa Cotabato. Ako si Trisha Aragon, syukran at magandang araw. Maraming salamat, Trisha Aragon. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.